So isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 15, 2025 and our topic is all about ano ang matinding tanong ni Kristo. So our concept is all about soul. So sa Biblia, ang soul or sa Tagalog is kaluluwa ay hindi lang basta espiritu kundi ang buong buhay ng tao. So ito ang hininga, lakas at pagkatao natin. Ang ibig sabihin nito or ang ibig sabihin ng mawala ng kaluluwa ay ang mawala ng buhay kasama ang Diyos. So, ang kaluluwa ay hindi hiwalay na multo, kundi ang ating buong pagkatao na itinatagubilin sa Diyos para sa walang hanggan. So, our Bible readings for today is all about Mark chapter 8 verse 26 ASND version. Ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit papahamak naman ang kanyang buhay. So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, first teaching is soul means your life itself. So, yung kaluluwa is kabuuan ng ating buhay. So, hindi lamang bahagi ng ating katawan dahil itong mismong pagkatao na binigyan hininga ng Diyos. Second is soul means your life in God. So, yung ating mga kaluluwa ay nilikha upang makipag-ugnayan at mamuhay para sa Diyos. So, kung wala siya, wala rin saysay ang ating mga buhay. And lastly, soul means your life for eternity. So, yung kaluluwa natin ay may walang hanggang patutunguhan. So, ang ating mga desisyon ngayon ang magtatakda kung ito'y kasama ng Diyos o hiwalay sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part ay applications. So, yung first application is aspire to be incorruptible. So, syempre, kailangan natin pagsikapan na maging tapat at dalisay sa harapan ng Diyos. So, dapat natin iwasan yung mga kasalanan na sumisira sa ating pagkatao. Second, a must good work. So, habang nabubuhay is gawin natin ang mabuti at mag-iwan ng pamana ng kabutihan. So, yung ating mga gawa ay patunay ng ating pananampalataya. And lastly is aim for God's approval. So, syempre, wag lang tayong humanap ng papuri ng tao. So, syempre, mahalaga na ang Diyos ang nasisihan sa ating pamumuhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part of our discussion. In our discussion, takas about, do you aspire to have an incorruptible heart? So, para sa akin, oo. Kasi nais kong magkaroon ng puso na hindi nasisira ng kasalanan at tukso. So, ang ibig sabihin ko lang naman dito is araw-araw kong hinahangad na manatiling malinis, tapat, at syempre nakatuon lang kay Lord. So, syempre, matutunan ko na mas mahalaga ang kaluluwa kaysa sa anumang yaman o tagumpay sa mundo. So, dapat natin to i-apply sa ating mga buhay sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at pagpili ng tama kahit mahirap dahil iyon yung nagbibigay ng tunay na halaga sa ating mga kaluluwa. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa buhay na kayo ang nagbigay. Lord, kaingatan niyo po ang aming kaluluwa at tulungan kaming mamuhay na dalisay at tapat sa iyo. Lord God, wag niyo pong hayaan na ang mga bagay sa mundo ang sumila sa aming puso. Nais po namin ikaw lamang ang aming kaluguran at patutunguhan magpakailanman sa pangalan ni Jesus.